ipinagkanulo ng pamilyang kanyang itinaguyod. Habang siya'y dahan-dahang nilalamon ng malamig at maputik na libingan, sila'y nagpapakasasa sa alak at yaman na mula sa kanyang dugo't pawis. Hayaan niyo siyang mabulok doon. Ang malupit na utos ng bayaw niyang sakim. Ngunit sa bingit ng kamatayan, isang pares ng maliliit na kamay ang hahango sa kanya. Ang reynang kanilang pinaslang ay muling isisilang. Bilang isang ina, paano babangon ang isang taong kinalimutan na maging ang sarili niyang pangalan? Don't worry, Nestor. Matanda na yon. She's just a walking ATM machine na walang pakiramdam. Konting tiis na lang, and everything she owns will be ours. Ang boses ni Clarice sa kabilang linya ay parang bubog na gumuhit sa katahimikan ng aking mansyon. Malamig, matinis, puno ng pananabik na hindi maikukubli. Narinig ko ang mahinang pagtawa ng bayaw ko. Isang tunog na dati. Akala ko'y nagpapahiwatig ng kabaitan, ngunit ngayoy parang kaluskos ng isang ahas. You know naman, hon? Patience is a virtue, sagot ni Nestor, at sa simpleng mga salitang iyon, gumuho ang mundong itinayo ko sa loob ng 15 taon. Nakatayo ako sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanyang silid-aklatan. Ang mga daliri ko'y nanlalamig sa ibabaw ng maliit na kahon na hawak ko. Sa loob nito ay isang mamahaling relos, ang regalong balak kong ibigay para batiin siya sa isang deal na ipinagmalaki niya sa akin kahapon. Isang deal na ngayon ay alam kong bahagi lamang ng isang masalimuot na kasinungalingan. Ang kahon na kanina'y magaan lamang ay tila bumigat na parang isang blok ng semento. Para bang ang bigat ng bawat sentimo na pinaghirapan ko, ang bawat gabing walang tulog, ang bawat pangarap na isinakripisyo ko para sa pamilyang ito, ay biglang nasa loob ng maliit na espasyong yon. Tumingin ako sa aking mga kamay. Ang mga kamay na may bakas pa rin ng kalyo mula sa pagsisimula ko sa wala. Ang mga kamay na pumirma sa daan-daang kontrata. Ang mga kamay na nag-alaga sa kanila mula nang pumanaw ang kapatid niya, ang asawa ko. Para kay Clarice, ang mga kamay na ito ay pag-aari ng isang matandang makina ng pera. Isang malalim na hininga ang aking pinakawalan. Isang hininga na hindi sapat para puna ng guwang na biglang nabuo sa aking dibdib. Inayos ko ang aking sarili. Itinago ang basag na si Maribeth sa likod ng maskara ni Mira Alonso Castillo, ang bilyonaryang hindi marunong matinag. Dahan-dahan kong itinulak ang pinto. Ngumiti ako. Isang ngiting pinraktis ko na sa harap ng napakaraming business rivals. Nestor, I hope I'm not interrupting. Nagulat siya. Mabilis na ibinaba ang telepono. Mira, ate, kanina ka pa ba riyan? Kararating ko lang. Pagsisinungaling ko. Inilapag ko ang kahon sa kanyang mesa, sa tabi ng mga dokumentong alam kong palsipikado. Congratulations on your new project. I'm very proud of you. Kinuha niya ang kahon, ang kanyang mga matay nagningning sa pagkasilaw sa tatak nito, hindi sa sentimiento. Wow, Ate Mira, sobra-sobra naman to. You shouldn't have. Oo, hindi ko na dapat ginawa, ang sabi ng isang tinig sa isip ko. Ngunit ang lumabas sa bibig ko ay, you deserve it. Now, about our trip to Quezon, handa na ba ang lahat para sa site survey para sa foundation? Oo naman, ate, sabi niya. Ang kanyang nangiti ay kasing peke ng paggalang niya sa akin. Everything is set. It will be a quick and productive trip. Tayong dalawa lang. Ang mga salitang tayong dalawa lang ay naghatid ng kilabot sa aking gulugod. Ang biyahe papuntang Quezon ay napuno ng isang mabigat na katahimikan. Ang mga puno sa gilid ng highway ay tila mga aninong mabilis na dumaraan, tulad ng mga alaala ng masayang nakaraan na pilit kong iwinawaksi. Naalala ko ang asawa ko, si Miguel, ang kanyang huling habilin. Alagaan mo sila, Mira. Pamilya ko. Pamilya mo na rin. Ang pangakong yon ang naging tanikala ko sa loob ng 10 taon. Isang pangakong buong puso kong tinupad, ngunit para sa kanila,
ito pala'y isang kahinaan na maaari nilang pagsamantalahan. Huminto si Nestor sa isang liblib na lugar, isang malawak na lupain na may mga pilapil at ilang nakakalat na puno. Malayo sa kabihasnan. Dito raw maganda, ate. Perfect for a community project. Sumunod ako sa kanya, ang hangin ay malamig at mamasa-masa, may dalang amoy ng lupa. Dinala niya ako malapit sa isang malaking hukay sa gilid ng lupain, isang uka na likha ng isang nagdaang pagguho ng lupa. Malalim ito at maputik sa ilalim. Nestor, I don't think this is a safe area, sabi ko. Isang babala ang nagsimulang tumunog sa aking isipan. Humarap siya sa akin. Ang maskara ng kabaitan na suot niya sa loob ng maraming taon ay tuluyan ng natanggal. Sa ilalim nito ay isang mukha ng inggit, ng kasakiman, ng maitim na galit na ngayon ko lang nakita ng buong linaw. Alam mo, Ate Mira, simula niya, ang kanyang boses ay kalmado sa isang paraang nakakakilabot. Lagi kang mataas, masyadong mataas. Laging ikaw ang magaling, ang matalino, ang bida. Kahit si kuya, nabuhay sa anino mo. Nanlamig ang buo kong katawan. What are you talking about? Ngumisi siya, isang ngising na kamamatay. Nararapat sa'yo to, Mira. Panahon na para bumaba ka. Bago pa man ako makakilos o makasigaw, isang malakas na tulak ang naramdaman ko sa aking likuran. Ang ikalawang sampal ng katotohanan, hindi nagawa sa salita, kundi sa kamay. Nawalan ako ng balanse. Ang langit at lupa ay nagpalit ng pwesto. Ang huling nakita ko ay ang anyo ni Nestor na nakatayo sa gilid ng hukay, walang bahid ng pagsisisi habang ako'y nahuhulog. Ang aking likod ay tumama sa matitigas na bato at lupa sa ilalim. Isang matinding sakit ang gumapang sa buo kong katawan. Ang malamig na putik ay mabilis na yumakap sa akin, pumapasok sa aking bibig, nagnanakaw ng aking hininga. Habang unti-unting nilalamon ng dilim ang aking paningin, ang tanging tanong na umalingaw-ngaw sa aking isipan ay hindi kung bakit, kundi kung paano naging ganito kasuklam ang isang taong itinuring kong pamilya. Ang unang nagmulat sa aking diwa ay ang ginaw. Isang ginaw na kumakapit sa buto, mas matindi pa sa alinmang aircon ng isang boardroom. Pagkatapos ay ang sakit, isang mapurol na kirot na gumagapang mula sa aking likuran paakyat sa aking ulo. At ang amoy ng basang lupa, ng nabubulok na dahon, ng katapusan. Sinubukan kong gumalaw, ngunit ang katawan ko ay tila nakabaon. Ang putik ay mabigat na parang kumot na yari sa yelo. Ang bawat paghinga ay isang pakikibaka na may kasamang lasa ng lupa sa aking dila. Dito na ba? Dito na ba magwawakas ang lahat? Isang bilyonarya na mamamatay sa isang putikan, kinalimutan ng mundo. Ang huling alaala, isang mukha ng pagtataksil, at sa gitna ng madilim na paghihingalong yon, isang tinig. Ale, gising po kayo. Ang tinig ay manipis, nanginginig, ngunit mas malinaw pa sa tunog ng kampana. Sinubukan kong imulat ang aking mga mata. Isang malabong anyo ng isang bata ang nabanaag ko laban sa kulay-abong kalangitan. Ale, wag po kayong bibitaw. Hawak po kayo sa ugat na to. Isang magaspang na baging ang inilagay sa aking kamay na naninigas na sa lamig. Wala akong lakas para humawak. Ngunit ang bata sa itaas ay hindi sumusuko. Naramdaman ko ang paulit-ulit na paghila, isang maliit na lakas na buong tapang na lumalaban sa grabitasyon at sa bigat ng putik na lumalamon sa akin. May mga ungol ng pagpupunyagi mula sa kanya, mga tunog ng isang batang nilalabanan ng isang higante. At sa bawat hila niya, tila may katiting na init na bumabalik sa aking mga ugat. Hindi ko alam kung gaano katagal. Ang oras ay nawalan ng kahulugan. Ang alam ko lang, sa huli, ang aking katawan ay naihango mula sa malamig na yakap ng hukay.
Nakahandusay ako sa damuhan, nanginginig, humihingal, nakatingin sa mukha ng aking tagapagligtas, isang batang lalaki. Marahil ay mga 10 o 11 taong gulang, payat ang katawan, gusgusin ang damit, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng determinasyon na hindi ko pa nakikita sa sinumang CEO. Dinala niya ako palayo roon. Bawat hakbang ay isang pagsubok. Nakaalalay ang kanyang maliit na balikat sa aking tagiliran. Ang daan ay maputik, madulas, ngunit hindi siya bumitaw. Dinala niya ako sa isang maliit na dampa na yari sa nipa at mga tagpi-tagping kahoy, isang tahanang tila anumang oras ay maaaring isuko sa isang malakas na ihip ng hangin. Pagpasok namin, isang matandang babae na may buhok na kasimputi ng sinulid at mukhang marupok dahil sa kanyang patuloy na pag-ubo ang sumalubong sa amin na may nag-aalalang mga mata. "Kiko, anak. Sino yan?" Nakita ko po siya sa may lumang guho, Nanay Pilar. "Tulungan po natin siya." Sagot ng batang nagngangalang Kiko. Walang pag-alinlangan. Walang mga tanong tungkol sa kung sino ako o saan ako galing. Ang matandang babae, si Nanay Pilar, ay marahang inalalayan ako papunta sa isang papag na kawayan. Ang kanyang mga kamay, kahit nakulubot, ay puno ng kalinga. Kumuha siya ng isang palangganang tubig at isang basahan at sinimulang punasan ang putik sa aking muka at mga braso. Si Kiko naman ay nagmamadaling nagsaing ng kaunting bigas sa isang kalderong itim na sa uling. Habang nililinis ni Nanay Pilar ang aking mga sugat, tinanong niya ako sa isang malumanay na boses, "Ano ang pangalan mo, Hija?" Binuksan ko ang aking bibig, ngunit walang lumabas. Naghalungkat ako sa kailaliman ng aking isipan, ngunit ang natagpuan ko lamang ay isang malawak at nakakatakot na kawalan. Walang pangalan, walang alaala. Isang blangkong pader. Umiling ako at mga luha ng pagkalito at takot ang nagsimulang mamuo sa aking mga mata. Ngumiti si Nanay Pilar, isang ngangiting puno ng pag-unawa. "Kung gayon," sabi niya, habang hinahaplos ang aking buhok, "mula ngayon ikaw si Beth, isang bagong simula." Beth, ang pangalan ay banyaga. Ngunit sa mga sandaling iyon, ito ang tanging bagay na mapanghahawakan ko. Maya-maya, inabutan ako ni Kiko ng isang mangkok ng mainit na lugaw. Simple lang, walang anumang sahog, ngunit habang dumadaloy ang init nito sa aking lalamunan at kumakalat sa aking nanlalamig na katawan, naramdaman ko ang isang bagay na mas mahalaga pa sa anumang pagkain sa isang fine dining restaurant. Naramdaman ko ang pag-asa. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa isang manipis na banig, nakita ko si Kiko na naghahati ng isang maliit na nilagang kamote. Ito na lang marahil ang natitira nilang pagkain. Kinuha niya ang mas malaking kalahati, lumapit sa akin, at marahang inilagay ito sa aking palad. Ang kanyang mga matay nakatungo na tila nahihiya. Sa isang marangyang boardroom sa Maynila, libu-libong kilometro ang layo, si Nestor Castillo ay tumayo sa harap ng mga miyembro ng Board of Directors. Ang kanyang mukha ay isang perpektong maskara ng kalungkutan. "It is with a heavy heart that I must inform you," anunsyo niya. Ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig para sa epekto. "My sister-in-law, Maribeth Alonso Castillo, has gone missing. The authorities believe she may be suffering from severe mental distress and has run away. As her closest relative and the vice president of this company, I must temporarily take over for the sake of us all." Ngunit sa dampa sa Quezon, si Beth, ang babaeng walang alaala, ay nakatulog sa unang pagkakataon na may kapayapaan sa kanyang puso, ligtas sa ilalim ng bubong ng mga estrangherong nagbigay sa kanya ng higit pa sa kayamanang ninakaw sa kanya. Binigyan nila siya ng kabutihan. Gumising ako sa tilaok ng manok at sa sinag ng araw na tumatagos sa mga siwang ng dingding na sawali. Ang katawan ko'y nananakit
Bawat galaw ay may kasamang paalala ng pagkahulog ko. Ngunit hindi iyon ang pinakamasakit. Ang pinakamasakit ay ang paggising sa isang katotohanang hindi ko matandaan. Ang sarili ko ay isang estranghero. Ang damit na suot ko, isang luma at maluwag na duster ni Nanay Pilar, ay magaspang sa aking balat. Dati, ang una kong nararamdaman sa umaga ay ang lambot ng Egyptian cotton sheets. Ngayon, ang gaspang ng damit na ito at ang tigas ng sahig na kawayan ang aking bagong realidad. Beth, kain na po tayo. Alok ni Kiko. Iniaabot sa akin ang isang tasang kanin na may tuyo sa ibabaw. Pagkatapos ng simpleng almusal, dinala ako ni Kiko sa ilog. Dala niya ang isang malaking batya ng maruruming damit. Dito po kami naglalaba, Beth. Kaya mo po ba? Tanong neng niya. May pag-aalala sa kanyang boses. Tumango ako. Puno ng isang kumpiyansang hindi ko alam kung saan nanggagaling. Gaano ba kahirap maglaba? Ngunit nang lumubog ang aking mga kamay sa malamig na tubig ng ilog at nang hawakan ko ang isang bar ng asul na sabon na matapang ang amoy, doon ko nalaman. Mahirap. Sobrang hirap. Ang mga kamay ko, na sanay lamang sa pagtipa sa keyboard ng laptop at pagpirma sa mga tseke, ay hindi alam ang gagawin. Ang paghampas ng damit sa isang malapad na bato ay nagdulot ng pangingimay sa aking mga braso. Ang pagkuskos ay nag-iwan ng mga gasgas sa aking mga palad. Pinanood ako ni Kiko nang may pagtitiis. Nang makita niyang namumula na at tila nagkakasugat ang aking mga kamay, marahan siyang lumapit. "Ganto po, Beth?" sabi niya. Kinuha niya ang isang piraso ng damit at ipinakita sa akin ang tamang paraan, ang tamang diin, ang tamang kuskos, ang tamang pagpiga. Ang kanyang maliliit na kamay na mayroon ng kalyo ay gumagalaw ng may kahusayan na ipinahiya ang aking kalakihan at kawalan ng silbi. Tinularan ko siya. At kahit na masakit at mabagal, unti-unti kong nakuha ang ritmo. Ang araw ay tumaas. Ang init nito'y tumutusok sa aking balat. Ang pawis ay tumutulo sa aking noo, humahalo sa tubig ng ilog. Ito ang unang pagkakataon sa napakatagal na panahon o marahil ba sa buong buhay ko na naramdaman ko ang pagod sa paraang ito. Isang pagod na pisikal, totoo, at hindi maikukubli sa likod ng isang tasa ng mamahaling kape. Samantala, sa isang malamig na opisina sa Maynila, si Nestor Castillo ay nakaupo ng komportable sa aking silya, ang silyang gawa sa mamahaling katad. Kausap niya ang isang property developer sa telepono. "Yes, the warehouse property in Laguna is available. Consider it sold. A very good price for a friend," sabi niya. May halong panunuya sa kanyang boses. Ibinenta niya ang isang ari-arian na pinaghirapan ko na tila nagbebenta lang siya ng isang lumang sapatos. Sa isang pirma, ang pawis at puyat ko ay napunta sa kanyang bulsa. Pagbalik namin sa dampa, ang bigat sa aking mga braso ay halos hindi ko na makayanan. Ang aking mga palad ay humahapdi at ang bawat daliri ko ay kumikirot. Ngunit ang araw ay hindi pa tapos. Kailangan naming magluto para sa aming hapunan. Sinubukan kong tumulong sa pagsisindi ng apoy sa lumang kalan na gawa sa luwad. Ngunit ang kahoy ay bahagyang mamasa-masa at ang usok ay pumapasok sa aking mga mata, nagpapaluha sa akin. Paulit-ulit kong sinubukan. Ang aking mga daliri ay nanginginig habang hawak ang posporo. Ngunit ang apoy ay laging namamatay. Ang pagkadismaya ay nagsimulang gumapang sa akin. Ang sakit ng katawan, ang hapdi ng mga kamay, ang kahihiyan sa sarili kong kawalan ng kakayahan, ang takot sa blangkong pader sa aking isipan. Lahat ng yon ay nag-ipon-ipon hanggang sa hindi ko na napigilan. Isang hikbi ang kumawala sa akin, sinundan ng isa pa. Doon, sa harap ng isang kalan na hindi ko kayang sindihan, umupo ako sa lupa at umiyak.
Umiyak ako hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pakiramdam na ako'y inutil, isang pabigat sa 2 taong nagligtas sa akin. Naramdaman ko ang isang maliit na kamay sa aking balikat. Hindi nagsalita si Kiko. Kinuha lang niya ng marahan ng posporo mula sa aking nanginginig na kamay. Inayos niya ang mga panggatong sa isang paraang alam na alam niya. At sa isang malumanay na pag-ihip, isang maliit na apoy ang sumibol, sumayaw at lumaki. Pinanood ko siya, ang aking mga luhay patuloy na dumadaloy. Ngunit ngayon ay may kasama ng hiya at pasasalamat. Ang batang ito, sa kanyang murang edad, ay mas marunong pang mabuhay kaysa sa akin. Kinagabihan, habang kumakain kami ng kanin at itlog na maalat, naramdaman ko ang isang kakaibang panlalamig na gumagapang sa aking katawan sa kabila ng init na nagmumula sa apoy. Ang ulo ko ay nagsimulang kumirot ng matindi. Pinilit kong huwag ipahalata. Ayokong maging dagdag na alalahanin. Ngunit nang subukan kong tumayo para magligpit ng aming pinagkainan, ang sahig na lupa ay tila umalon. Ang tunog ng kuliglig sa labas ay biglang humina at naging isang ugong na lang. Beth, narinig ko ang nag-aalalang boses ni Kiko na tila nanggagaling sa malayo. Ang mundo ay umikot. Ang apoy sa kalan ay naging isang malabong tuldok ng liwanag. Pagkatapos, ang lahat ay nagdilim. Nagising ako sa isang mundong nag-aalab. Ang aking balat ay nagbabaga, ngunit ang aking mga buto ay nilalamig. Ang mga tinig ay parang mga bulong mula sa ilalim ng tubig, malayo at hindi maintindihan. Naramdaman ko ang isang basang tela na marahang idinadampi sa aking noo, isang maliit na isla ng ginaw sa gitna ng nag-aapoy na karagatan ng aking lagnat. Nanay, tataas pa po ba ang lagnat niya? Ang boses ni Kiko basag sa pag-aalala. Huwag kang mag-alala, anak. Malakas siya. Kumuha ka pa ng dahon ng sambong, sagot ni Nanay Pilar. Ang kanyang sariling pag-ubo ay pilit niyang pinipigilan. Sa loob ng ilang araw, ako'y naglakbay sa pagitan ng malay at ng kawalan. Sa aking mga panaginip na may lagnat, wala pa ring mga mukha, wala pa ring mga pangalan. Tanging mga pakiramdam lamang. Ang pakiramdam ng pagkahulog, ang lamig ng putik, at isang nakakapasong galit na hindi ko maintindihan kung para kanino. At sa bawat paggising ko, naroon palagi si Kiko sa aking tabi. Ang kanyang maliliit na kamay ay hindi bumibitaw sa akin, na tila natatakot na kapag siya'y bumitaw, ako'y tuluyang aano rin ng dilim. Isang umaga, isang malakas na boses ang pumunit sa katahimikan ng dampa. Pilar! Hoy, Pilar! Nabalitaan kong may sakit daw ang bisita mo. Isang babaeng may katabaan na may nakapamewang na mga kamay at boses na kayang marinig hanggang sa kabilang baryo ang pumasok ng walang paalam. Dala niya ang isang bigkis ng mga sariwang halaman. Aling Teresita, dahan-dahan ka naman, saway ni Nanay Pilar. Ano ka ba? Ang sakit hindi tinatabla ng dahan-dahan. Kailangan niya ng tapang, sabi ng babae. Lumapit siya sa akin, tinitigan ako mula ulo hanggang paa. Abay tisay nga, taga Maynila siguro to. Mahihina ang katawan. Sa kabila ng kanyang masakit na pananalita, ang kanyang mga mata ay puno ng tunay na pag-aalala. Inilapag niya ang mga halaman sa tabi ni Nanay Pilar. Yerba buena yan. Pakuluan mo at ipainom mo sa kanya. Mas mabisa pa yan sa anumang gamot sa butika. Sa mga sumunod na araw, ang dampa ay naging abala. Si Nanay Pilar ang nag-asikaso sa pagpapakulo ng mga halamang gamot. Ang amoy nito'y pumupuno sa maliit na espasyo. Si Kiko ang naging tagapagbantay ko. Tinitiyak na naiinom ko ang mapait na sabaw at hindi ako nauubusan ng tubig. At si Aling Teresita, araw-araw siyang bumibisita. Dala-dala ang mga tsismis mula sa baryo at isang mangkok ng mainit na sabaw o lugaw. Isang hapon,
Sa wakas ay naramdaman kong bumaba na ang aking lagnat. Nagkaroon ako ng sapat na lakas para umupo. Inabutan ako ni Aling Teresita ng isang tasang salabat. "Salamat po," sabi ko sa isang mahinang boses. Tinaasan niya ako ng kilay. "Anong salamat? Huwag kang magpasalamat. Gumaling ka. Ano ka ba namang hidya? Halos 1 linggo kang nakahiga dyan. Akala namin ay isusunod ka na namin kay San Pedro. Kaming mga taga-probinsya, kahit lagnatin, nagsasaka pa rin. Kayo talagang mga taga-syudad, napakahihina." Sa halip na masaktan, isang maliit na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Ang kanyang pagtatalak ay hindi pag-insulto. Ito'y kalinga, sa isang paraang magaspang at walang palamuti. Ito ang uri ng kalinga na hindi nabibili ng pera, hindi matatagpuan sa loob ng mga mansyon. Ito ang halimuyak ng bayanihan. Nang tuluyan na akong gumaling, nagsimula akong gumawa ng mga gawaing bahay. Ngunit ngayon ay mayroon ng pag-iingat at paggalang sa bawat gawain. Sa ilalim ng pagtuturo ni Kiko, natuto akong magluto ng kanin na hindi tutong. Sa ilalim ng mga sermon ni Aling Teresita, natuto akong mag-igib ng tubig nang hindi natatapon ng kalahati. Ang aking mga kamay ay nagkaroon na ng kalyo. Ngunit ang mga ito'y hindi na sagisag ng kahihiyan, kundi ng pag-angkop, ang pagiging bahagi. Isang hapon, habang nagwawalis ako sa bakuran, isang sasakyan ang huminto sa kalsada. Isang itim at makintab na van, napakalinis at mukhang bago. Isang bagay na hindi nababagay sa maalikabok na tanawin ng baryo. Bumaba ang 2 lalaking nakapolo shirt at slacks. Mukha silang malinis, tila hindi pa nakatapak sa putik sa buong buhay nila. Lumapit sila kay Aling Teresita na nagpapakain ng kanyang mga manok. "Magandang hapon po, Nanay," bati ng isa sa kanila, may pekeng na ngiti. "Kami po ay mula sa isang foundation sa Maynila. Naghahanap po kami ng mga komunidad na maaaring tulungan. May mga kakaiba po bang nangyari dito sa inyong lugar kamakailan?" Ang puso ko ay biglang kumabog ng malakas, isang reaksyong hindi maintindihan ng aking isipan. Ang mga lalaking ito, may dala silang panganib. Naramdaman ko ito sa aking mga buto. Mabilis akong pumasok sa loob ng dampa, nagtago sa likod ng dingding, ngunit sapat na malapit para marinig ang usapan. "Kakaiba?" sagot ni Aling Teresita, habang pinupunasan ang kanyang kamay sa duster. "Abay, wala naman. Mahirap kami dito, pero payapa ang buhay. Bakit, ano bang hinahanap ninyo?" "Wala naman po," sabi ng lalaki. "Mga nawawalang kamag-anak, mga dayo, mga ganoon po. Baka sakaling may nakita kayong estranghero nitong mga nakaraang linggo." Sumilip ako mula sa siwang ng dingding. Ang tibok ng puso ko'y dumadagundong sa aking tainga. Pinanood ko ang 2 lalaki. Ang kanilang mga pekeng na ngiti ay hindi umaabot sa kanilang mga mata. Iwinasiwas ni Aling Teresita ang kanyang kamay na tila nagtataboy ng langaw. "Naku, mga iho, walang nawawala dito. Kung may maligaw man, siguradong hindi taga Maynila. Baka mga taga-kabilang baryo lang na nalasing sa tuba. Sige na, at baka lumamig pa ang pakain sa mga alaga ko." Sa kanyang prangkang pagtataboy, umalis din ang mga lalaki. Ngunit habang papalayo ang itim na van, nag-iwan ito ng isang latak ng takot sa hangin. Isang takot na hindi ko mapangalanan, ngunit ramdam na ramdam ko. Lumipas ang mga araw, at ang insidente ay unti-unting kinalimutan ng baryo, ngunit hindi ng aking sistema. May isang bahagi sa akin na laging nagmamatiyag, laging nakikiramdam. Isang hapon, umuwing may ngiti sa labi si Kiko. May dala siyang isang bagay na nakabalot sa malalaking dahon ng gabi. "Beth! Nanay! Tingnan niyo po ang nahanap ko." Maingat niyang inilapag ang kanyang dala sa sahig. Nang buksan niya ito, tumambad ang isang maliit na kahon na yari sa kahoy. Ito ay nababalutan ng tuyong putik. Ang dating barnis nito ay kupas na, at ang metal na bisagra nito ay kinakalawang na. Natagpuan daw niya ito
malapit sa tuyong bahagi ng hukay kung saan niya ako nakita. Sa unang tingin, ito'y basura. Ngunit para kay Kiko, ito'y isang kayamanan. Gamit ang isang basahan at ang kanyang maliit na kutsilyo, buong tiyaga niyang tinanggal ang putik. Unti-unti, lumitaw ang mga ukit sa kahoy, mga disenyong bulaklak na halos hindi na makita. Ngunit habang abala si Kiko sa kanyang bagong laruan, ang atensyon ko ay na kay Nanay Pilar. Ang kanyang pag-ubo ay lumalala. Sa gabi, naririnig ko ang hirap sa kanyang paghinga. Ang kanyang balat ay tila mas numinipis, ang kanyang lakas ay unti-unting nauubos. Isang umaga, hindi na siya makabangon. Mataas ang kanyang lagnat at hinang-hina siya. Ang takot na naramdaman ko noong dumating ang mga lalaki sa baryo ay walang-wala kumpara sa takot na nararamdaman ko ngayon. Ito ay isang takot na mas malalim, mas personal. Ang takot na mawalan ng isang taong nagbigay sa iyo ng tahanan. Kailangan natin siyang dalhin sa doktor sa bayan, Kiko. Sabi ko, ang boses ko'y nanginginig. Umiling si Kiko, ang kanyang mga matay naluluha. Wala po tayong pera, Beth. Kahit po pamasahe sa tricycle, wala tayo. Ang katotohanan yon ay parang isang sampal. Sa mundong ito, ang buhay at kamatayan ay may presyo. Kinapa ko ang aking sarili, naghahanap ng kahit anong maaaring ibenta. At doon, sa aking kaliwang tainga, naramdaman ko ang isang bagay na matigas. Isang maliit na hikaw. Isang hikaw na perlas na kahit kailan ay hindi ko tinanggal dahil hindi ko naman ito napapansin. Ito ang nag-iisang bagay na natira sa akin mula sa dati kong buhay. Isang buhay na hindi ko matandaan. Walang pag-aalinlangan, tinanggal ko ito. Ibenta mo to, Kiko. Bilisan mo. Tumakbo si Kiko papunta sa bayan. Pagbalik niya, dala niya ang ilang gamot at kaunting pera. Sapat lang, ang halaga ng nag-iisa kong koneksyon sa aking nakaraan ay katumbas ng ilang tableta ng paracetamol at isang botelya ng gamot sa ubo. Ngunit habang pinapainom ko si Nanay Pilar, alam kong sulit ito. Bawat alaala ay handa kong ipagpalit para sa bawat paghinga niya. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Nanay Pilar dahil sa gamot, naupo kami ni Kiko sa labas ng dampa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Hawak niya ang kahon na kahoy. Pagkatapos ng ilang araw na pagkutingting, sa wakas ay naayos niya ang mekanismo sa loob nito. Sa tingin ko po, music box ito. Bulong niya, puno ng pagkamangha. Maingat niyang binuksan ng takip. Isang maliit na kalansing ang narinig. At pagkatapos, isang himig. Isang himig na simple, malungkot, ngunit napakapamilyar. Ang tunog ay parang isang susi na pilit na ipinapasok sa isang kinakalawang na kandado sa aking isipan. Ang aking ulo ay biglang kumirot ng napakatindi. Napahawak ako sa aking sentido. Daig pa ang sakit ng lagnat. Mga imahe, mabilis, putol-putol, walang kahulugan. Ang sumilay sa aking isipan. Ang liwanag ng mga ilaw ng sasakyan. Ang amoy ng mamahaling pabango. Ang pakiramdam ng isang magaspang na tweed jacket. Beth, okay ka lang po? Tanong ni Kiko, puno ng pag-aalala. Ipinikit ko ang aking mga mata. Ngunit ang himig ay patuloy na umiikot sa aking ulo. Nagbubukas ng isang pinto na matagal nang nakasara. Isang pinto na hindi ko alam kung handa ba akong pasukin. Ang himig mula sa kahon ng musika ay humupa. Ngunit ang kirot na iniwan nito sa aking ulo ay nanatili. Isang mapurol na paalala ng isang buhay na hindi ko maabot. Ngunit ang sakit na iyon ay walang-wala kumpara sa sakit na nakikita ko sa paghina ni Nanay Pilar. Ang mga gamot na nabili mula sa aking hikaw ay nagbigay lamang sa kanya ng pansamantalang ginhawa. Paglipas ng 2 araw, bumalik ang kanyang lagnat, mas mataas kaysa dati. Ang kanyang paghinga ay naging isang mababaw na bulong sa katahimikan ng gabi. Alam namin ni Kiko
Kahit hindi namin aminin sa isa't isa na nagbibilang na kami ng mga sandali, naupo kami sa magkabilang gilid ng kanyang papag, dalawang bantay na walang magawa laban sa isang kaaway na hindi nakikita. Hinawakan ko ang isang kamay ni Nanay Pilar, hinawakan naman ni Kiko ang kabila. Ang balat niya ay tuyo at maninipis, parang papel de hapon, ngunit ang kanyang hawak, kahit mahina, ay may diin. Sa kalagitnaan ng gabi, dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Ang kanyang tingin ay malinaw, tila sa isang saglit ay nilisan siya ng sakit. Tumingin siya kay Kiko at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi na may lamat. "Kiko, apo ko!" Bulong niya, ang kanyang boses ay bahagya ng marinig. "Huwag kang mag-alala kay nanay, magpapahinga na ako." Umiling si Kiko, ang kanyang mga luha ay nagsimula ng mamuo. "Huwag po, nanay. Huwag po ninyo kaming iwan." Ang tingin ni Nanay Pilar ay bumaling sa akin. Ang kanyang mga mata, sa kabila ng pagod ay tila nakikita ang kaluluwa ko. Hindi ang blangkong isipan ni Beth, kundi ang isang taong hindi ko pa kilala. "Beth, Hija." Pinisil niya ng marahan ang aking kamay. "Hindi ko alam kung sino ka o saan ka galing, pero alam kong mabuti ang puso mo. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking nag-iisang yaman. Alagaan mo si Kiko." Pagkatapos, tumingin siya sa aming dalawa, sa aming mga kamay na magkasalikop sa kanya. "Maging lakas kayo ng isa't isa. Pamilya kayo ngayon." Iyon ang kanyang huling habilin. Ang kanyang mga mata ay marahang pumikit at ang kanyang paghinga, na kanina'y hirap na hirap, ay tuluyan ng huminto. Ang pagtigil na yon ay mas malakas pa sa anumang sigaw, mas mabigat pa sa anumang katahimikan. Sa maliit na dampa na yon, ang tanging maririnig na lamang ay ang tunog ng dalawang pusong nabasag. Bumuhos ang aking mga luhang hindi ko napigilan. Umiyak ako para sa babaeng nagbigay sa akin ng pangalan, ng tahanan ng kalinga, nang ako'y walang-wala. Ngunit habang ako'y humihikbi, naramdaman ko ang paggalaw sa aking tabi. Tumingin ako kay Kiko. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. Ang kanyang muka ay seryoso, puno ng isang kalungkutan na masyadong malalim para sa kanyang edad. Sa halip na umiyak, marahan niyang binitawan ang kamay ni Nanay Pilar. Kinuha niya ang nanginginig kong kamay at hinawakan ito ng mahigpit. "Nandito lang po ako, Beth," sabi niya sa isang boses na matatag. "Hindi po kita iiwan." Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung sino sa aming dalawa ang mas matanda. Ang batang inakala kong kailangan kong alagaan ay naging aking lakas. Niyakap ko siya ng mahigpit at doon, sa gitna ng aming pagluluksa, isang bagong pamilya ang isinilang. Ang libing ay simple lamang. Sa tulong ni Aling Teresita at ng ilan pang kapitbahay, naipalibing namin si Nanay Pilar sa maliit na sementeryo ng baryo. Pagkatapos, ang naiwan na lamang ay ang isang nakabibinging katahimikan sa loob ng dampa. Ang bawat sulok ay may alaala niya. Ang bawat ihip ng hangin ay tila bumubulong ng kanyang pangalan. Nang sumunod na araw, habang sinusubukan naming pulutin ang mga piraso ng aming bagong buhay, isang malakas na pagkatok sa pinto ang bumasag sa aming pagluluksa. Isang lalaking hindi namin kilala ang nakatayo sa labas, may hawak na mga papel. "Magandang umaga. Ako ang may-ari ng lupang ito," sabi niya sa isang walang emosyong boses. "Nabalitaan ko ang nangyari kay Pilar. Nakikikiramay ako." Ang kanyang pakikiramay ay kasing ikli ng kanyang pasensya. Pasensya na sa abala, pero may ilang buwan nang hindi nababayarang upa si Pilar sa akin. Dahil wala na siya, kailangan niyo nang lisanin ang lugar na ito sa katapusan ng linggo. Ang kanyang mga salita ay parang mga pako na ibinaon sa aming mga puso. Tumingin ako kay Kiko. Ang tapang na ipinakita niya kagabi ay napalitan ng takot. Nawalan na kami ng ilaw. At ngayon,
Nanganganib kaming mawala ng tahanan. Ang gabi ay bumuhos kasama ng isang malakas na ulan. Ang bawat patak sa yero naming bubong ay parang tunog ng maliliit na martilyo, isang malungkot na ritmo na sumasabay sa bigat ng aming mga puso. Nakaupo kami ni Kiko sa sahig, magkatabi sa dilim, pinapanood ang mga munting sapa ng tubig na tumutulo mula sa mga butas sa aming bubong. Ang balde na inilagay namin sa gitna ay halos puno na. Ang banta ng pagpapaalis ay nakabitin sa aming mga ulo na parang isang maitim na ulap. Nakita ko ang takot sa mga mata ni Kiko. Isang takot na pilit niyang tinatago sa likod ng isang matapang na anyo para sa akin. "Huwag po kayong mag-alala, Beth," bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. "Hindi po tayo aalis dito. Kakausapin ko po ulit si Mang Romy. Papayag din po iyon." Ngunit alam naming pareho na yon ay isang kasinungalingan. Saan kami kukuha ng pera? Saan kami pupunta? Sa gitna ng kanyang pilit na pag-asang yon, sinimulan niyang humimig. Isang himig na mahina, halos isang bulong lang laban sa lakas ng ulan. Ito ang himig mula sa kahon ng musika. Ang himig na nagdulot ng sakit sa aking ulo. Ilang araw na ang nakalipas. Ginagawa niya ito para pagaanin ang aking loob, ang kanyang paraan para sabihing magiging maayos ang lahat. At sa pagkakataong ito, ang himig ay hindi lang nagdulot ng sakit. Binuksan nito ang isang baha. Ang kandado sa aking isipan na kinakalawang at mahigpit na nakasara ay biglang bumigay. Ang mga alaala ay bumuhos na parang tubig mula sa sirang dam. Hindi pira-piraso, kundi isang marahas na ragasa. Ang puting-puting silid ng ospital, ang tunog ng isang flatline, ang bigat ng kamay ni Miguel bago ito tuluyang lumamig, ang kislap ng mga kamera, ang pag-angat ng isang tropeo, ang pakiramdam ng tagumpay, ang malamig at mapanuring mga mata ni Clarice sa isang hapunan ng pamilya. Ang pekingan ngiti ni Nestor habang inaabot ang isang report, at ang huli, ang kanyang mukha puno ng galit bago niya ako itinulak. Ang pagkahulog, ang putik. Napahawak ako sa aking ulo. Parang binuhusan ng nagyayelong tubig ang buo kong katawan. Ang mga imahe, ang mga tunog, ang mga pangalan. Lahat ay nagbalik sa isang iglap. Parang isang pelikulang winasak at pinagtagpi-tagpi ng mabilis sa aking utak. Maribeth. Ang pangalan ko ay Maribeth. Maribeth Alonso Castillo. Ang babaeng ito na nakaupo sa sahig na lupa, na may mga kamay na may kalyo at suot na lumang duster. Ako ito. Ang reynang kanilang itinapon ay ako. Isang sigaw ng galit at sakit ang namuo sa aking lalamunan, handa nang kumawala. Ngunit bago pa man ito makalabas, isang ibang tunog ang pumunit sa gabi. Isang mahinang ugong ng motor ang narinig kong huminto di kalayuan. Kasabay nito, isang boses ng lalaki ang narinig ko sa labas, nagsasalita sa telepono. Ang kanyang boses ay pilit na hinihinaan ngunit sapat na para marinig sa gitna ng ulan. "Oo, boss. Mukhang dito nga sa baryo na to. May dampa dito na tumutugma sa sinabi mo." Nanigas ako. Ang boses ay pamilyar. Isa sa mga lalaking nagpanggap na taga-foundation. Walang dapat makaalam, lalo na yung bata. Pagpapatuloy ng lalaki. "Oo, yung nakakita daw sa sasakyan. Sabi ni Boss Nestor, kailangan nating siguruhin na hindi na siya magkakaroon ng pagkakataong magsalita habang buhay." Ang galit sa aking dibdib ay biglang napalitan ng isang bagay na mas malakas, mas primal, takot. Isang nakakaparalisang takot, hindi para sa aking sarili, kundi para sa batang natutulog na ngayon sa aking tabi. Ang kanyang ulo ay nakasandal sa aking balikat. Si Kiko, ang saksi. Ang plano nila ay hindi lang itapon ako. Ang plano nila ay burahin ang lahat ng bakas. Kasama na roon ang isang inosenteng bata. Tumingin ako sa natutulog na mukha ni Kiko. Ang kanyang paghinga ay payapa.
Walang kamalay-malay sa panganib na nakapalibot sa kanya. Kung sisigaw ako ngayon, kung ipapakita kong naaalala ko na ang lahat, pareho kaming mamamatay. Dito mismo, ngayong gabi. Walang makakaalam. Sa isang iglap, isang desisyon ang nabuo sa aking isipan. Isang desisyong kasing lamig at kasing tigas ng bakal. Ang pagnanais kong maningil, ang galit ko kay Nestor. Lahat ng yon ay kailangang maghintay. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang kaligtasan ng batang ito. Ang aking kahinaan, ang aking magiging sandata, ang pagiging si Beth, ang babaeng walang alaala at walang silbi, ang aking magiging kalasag. Kailangan kong manatiling patay sa kanilang mga mata hanggang sa dumating ang tamang oras. Huminga ako ng malalim, pinakalma ang kumakabog kong dibdib. Niyakap ko ng mahigpit si Kiko. Nang imulat ko muli ang aking mga mata, hindi na ito ang mga mata ng isang babaeng naliligaw at nalilito. Ito na ang mga mata ng isang reynang naghahanda para sa digmaan, isang inang handang pumatay para protektahan ang kanyang anak. Ang umaga pagkatapos ng bagyo ay mapanlinlang na payapa. Ang hangin ay malinis. Ang mga dahon ay nagniningning sa bagong hugas na anyo. At ang araw ay sumisikat na tila walang nangyaring kadiliman. Ngunit sa loob ko, ang bagyo ay nagsisimula pa lamang. Hindi na ako si Beth, ang babaeng walang muwang. Ako si Mira, na nagpapanggap bilang si Beth. Bawat galaw ko ngayon ay may dalang kahulugan. Ang simpleng pag-iigib ng tubig ay isang paraan para mapanatili ang aking maskara. Ang pagluluto ng aming almusal ay isang pag-iensayo sa pagiging ordinaryo. Tiningnan ko ang aking mga kamay na may kalyo. Hindi na ito simbolo ng kahihiyan, kundi bahagi ng aking perpektong diskuwis. Walang sino man ang maghihinala sa isang babaeng may ganitong mga kamay. Kailangan kong kumilos at kailangan kong kumilos ng mabilis. Ngunit paano? Wala akong telepono, wala akong pera. Ang pag-alis sa baryo ay tiyak na makakatawag ng pansin. Kailangan ko ng tulay papunta sa labas, isang tulay na mapagkakatiwalaan at hindi maghihinala. At isang pangalan ang lumitaw mula sa aking mga alaala. Isang pangalan na itinuring kong isang investment sa talento at katapatan. Leandro Santillan, Attorney Leo Santillan, isang scholar ng aking foundation, isang batang abogado na matalino, masipag, at higit sa lahat, may utang na loob. Ang kanyang ina ay matagal na nagsilbi sa aming pamilya, bago pa man ako yumaman, at tinulungan ko siyang makatapos sa pinakamahusay na law school. Kung may isang tao sa Maynila na maaari kong pagkatiwalaan ng aking buhay, iyon ay si Leo. Pero paano ko siya makokontak? Ang sagot ay dumating sa anyo ng isang malakas na boses. Beth? Kiko? Buhay pa ba kayo riyan? Si Aling Teresita, dala ang isang basket ng mga gulay. Doon, isang plano ang nabuo sa aking isipan. Isang planong delikado, ngunit yun lang ang mayroon ako. Kinahapunan, habang naglalaro si Kiko sa bakuran, tinawag ko siya. Kumuha ako ng isang patpat at nagsimulang gumuhit sa lupa. Kiko, gusto mo bang matutong magsulat? Tanong ko. Ang kanyang mga mata ay nagningning. Opo, Beth. Pangarap ko po yan. Sinimulan ko sa mga simpleng letra. A para sa araw. B para sa buhay. K para sa Kiko. Bawat letra na isinusulat ko sa lupa ay isang ehersisyo para sa aking kamay na matagal nang hindi nakakahawak ng panulat at isang paraan para maitago ang tunay kong ginagawa. Habang tinuturuan ko siya, ang aking isipan ay bumubuo ng isang mensahe, isang kodigo na nakatago sa isang bagay na pinakaordinaryo. Kinabukasan, nilapitan ko si Aling Teresita na may daladalang hitsura ng pag-aalala at pagpapakumbaba, ang perpektong anyo ni Beth. Aling Teresita, pwede po bang humingi ng pabor? Sabi ko,
Ang aking boses ay bahagyang nanginginig. Ano yon, Hija? Papunta po ba kayo sa bayan? May gusto po sana akong ipabili at ipadala. May kaunti pa po akong naitabing pera mula sa hikaw. Kumuha ako ng isang maliit at gusot na papel at isang lapis na halos upod na hiniram ko pa kay Kiko. Isusulat ko lang po para hindi niyo makalimutan. Sa papel, isinulat ko ang isang listahan ng bibilhin sa palengke. Ngunit ang unang letra ng bawat isa ay maingat kong pinili. Luya, eggplant, okra, sibuyas, asin, niyog, tuyo, itlog, limon, labanos, asukal ng kaisang simpleng listahan. Ngunit kapag pinagsama ang mga unang letra, mabubuo ang pangalang Leo Santillan. At Aling Teresita, dagdag ko, may ipapadala rin po sana ako. Isang sulat para sa dati kong amo sa Maynila. Baka po sakaling matulungan niya ako. Pwede po bang ilagay niyo sa LBC at ipadala sa address na to? Isinulat ko ang address ng opisina ni Leo sa isang hiwalay na piraso ng papel. Isang address na nakatatak sa aking isipan. Abay, oo naman, sabi ni Aling Teresita. Ako na ang bahala. Kawawa ka naman. Kailangan mo talaga ng tulong. Sa huli, dinagdagan ko ang listahan ng isang huling bilin. Ay, Aling Teresita, kung mapapadaan po kayo, pakibili na rin po ng Señorita Bread sa La Estrella Panaderia. Paborito po kasi yan ng dati kong amo. Ang huling linyang yon ang aking selyo, ang aking siguradong patunay. Habang pinapanood kong papalayo si Aling Teresita, dala ang aking mensahe ng pag-asa, ang puso ko ay kumakabog na parang tambol. Ito ay isang sugal, isang malayong pag-asa. Ngunit ito ang aking unang hakbang palabas sa dilim. Makalipas ang 2 araw, sa isang malinis at modernong opisina sa Ortigas, isang batang abogado na nagngangalang Leo Santillan ang nakatanggap ng isang gusot na sobre mula sa isang probinsya na hindi niya kilala. Binuksan niya ito ng may pagtataka. Sa loob ay isang listahan ng mga bilihin sa palengke. Napakunot ang kanyang noo. Ano to? Wrong send. Akmang itatapon na niya ang papel nang may napansin siyang kakaiba. Ang sulat ay kamay. Meron itong pamilyar na kurbada. At ang listahan. Luya, eggplant, okra. Binasa niya ang mga unang letra sa kanyang isipan. Leo. Santillan. Nanlamig siya. Isang kakatwang koinsidensya. Ngunit nang mabasa niya ang huling nakasulat sa ibaba. Señorita Bread sa La Estrella Panaderia. Ang papel ay halos malaglag mula sa kanyang nanginginig na kamay. Ang La Estrella Panaderia ay isang maliit na panaderya malapit sa dati niyang universidad na matagal nang nagsara. At ang Señorita Bread, iyon ang birong tawag ng nag-iisang tao sa paborito nilang tinapay doon. Ang taong nagdala sa kanya roon para mag-celebrate noong pumasa siya sa bar exam. Ang taong matagal nang nawawala. Ang taong sinasabi nilang nasiraan na ng bait. Ang taong pinaniniwalaan ng ilan na patay na. Maribeth Alonso Castillo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Leo Santillan. Ang gusot na papel sa kanyang kamay ay hindi lang isang listahan. Ito ay isang sigaw ng tulong, isang panawagan mula sa nakaraan, isang utos mula sa taong humulma ng kanyang kinabukasan. Hindi na niya ininda ang pagod o ang antok. Nagmaneho siya buong gabi, nilakbay ang mga kalsadang hindi niya kabisado, habang ang kanyang isipan ay lumilipad pabalik. Naalala niya ang kanyang ina, isang simpleng labandera na may malaking pangarap para sa kanya. Naalala niya kung paano ito itinuring ng ina ni Mira, ang orihinal na ginang. Alonzo, hindi bilang katulong, kundi bilang kapamilya. Naalala niya noong namatay ang kanyang ama at si Mira na nooy nagsisimula pa lang sa kanyang negosyo ang gumastos para sa burol. At naalala niya ang araw na pumasa siya sa bar exam at si Mira mismo ang nagsabi sa kanya, "Hindi ka na anak ng aming labandera, Leo. Ikaw ay si Attorney Santillan.
ang abogado ng pamilyang ito, at balang araw, magiging isa ka sa pinakamahuhusay. Ito ay hindi lamang trabaho. Ito ay utang na loob. Isang tanikala ng tungkulin na nakatali hindi sa kontrata, kundi sa puso. Narating niya ang baryo sa Quezon kinabukasan. Ang kaibahan ng lugar na ito sa magulo at sementadong Maynila ay nakakapanibago. Nagtanong-tanong siya. Nagpanggap na isang social worker hanggang sa may nagturo sa kanya sa dampa ni Nanay Pilar. At doon, nakita niya ito. Ang reynang kilala niya, ang babaeng kayang magpatiklop ng mga aroganteng CEO sa isang titig lamang. Ang babaeng laging suot ay mga eleganteng damit at alahas. Ay naroon, nakaupo sa isang maliit na bangko sa labas ng dampa, nagtatagpi ng isang sirang bubo ni Kiko. Suot niya ang isang kupas na duster, ang kanyang buhok ay walang ayos at ang kanyang mga kamay. Nakita ni Leo ang mga kalyo sa mga kamay nito. Isang sampal sa kanyang mukha ang katotohanan. Lumapit siya, pinipigilan ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Magandang umaga po. Tumingala si Mira, si Beth. Ang kanyang mga mata ay blangko. Maingat na itinago ang talas ng isip sa likod ng isang belo ng kawalan. Sino po sila? Ako si Leo. Mula sa isang ahensya ng gobyerno, nabalitaan namin ang sitwasyon ninyo, ang pagpanaw ni Nanay Pilar. Lumabas si Kiko, puno ng pag-aalinlangan ng mga mata. Anong kailangan niyo sa amin? Kinailangan ni Leo na gamitin ang lahat ng kanyang galing sa pag-arte. Ipinaliwanag niya ang tungkol sa mga programa para sa mga naulila. Habang nagsasalita siya, si Mira ay nakikinig lamang. Paminsan-minsan ay tumatango, na parang isang taong hirap na hirap umintindi. Pasensya na po, Ginoo, sabi ni Mira sa isang mahinang boses. Medyo makakalimutin po ako. Iyon ang hudyat. Inilabas ni Leo ang kanyang mga papeles. Kailangan ko lang po ng ilang impormasyon. Isusulat ko po. Mayroon po ba kayong papel? Pumasok si Mira sa loob at lumabas na may dalang isang piraso ng papel na nakuha mula sa lumang kwaderno ni Kiko. Habang isinusulat ni Leo ang mga pekeng tanong, marahang nagsalita si Mira na tila para kay Kiko ang sinasabi. Nakakalungkot, Kiko. No? Parang ang bahay natin, may mga anay na sumisira sa pundasyon. Tumingin siya sa mga haligi ng dampa. Kailangang matanggal ang mga anay bago tuluyang gumuho ang lahat, lalo na yung reyna nila, ang pinakamalaki. Naintindihan ni Leo, ang kumpanya at si Nestor. Gusto ko sanang itanim ulit yung mga halaman ni Nanay, pero kailangan ko munang malaman kung anong mga lupa ang nababagay. Patuloy ni Mira habang inaayos ang isang paso. Lalo na yung mga lupain doon sa Laguna, sa Batangas, at yung lote sa Tagaytay. Baka alam mo kung saan makakahanap ng listahan ng mga yon, Leo. Ang mga pangalan ng lugar, ang mga ari-ariang unang ibebenta ni Nestor. Bago umalis, iniwan ni Leo ang isang sobre na may kaunting pera. Tulong po para sa inyong dalawa. Habang inaabot ito ni Mira, marahan niyang ipinasok sa kamay ni Leo ang isang maliit na bagay na kanina pa niya hawak. Isang tuyong dahon ng saging na tila pinaglaruan lang. Ngunit sa loob nito, naramdaman ni Leo ang isang maliit na bukol. Isang buto ng santol na may mga maliliit na ukit, mga numero, mga bank account. Habang naglalakad si Leo pabalik sa kanyang sasakyan, hindi niya napigilan ang sarili. Bago siya tuluyang umalis, humarap siya sa dampa kung saan nakatayo pa rin si Mira. At doon, sa harap ng isang simpleng babaeng nakaduster, dahan-dahan siyang yumukod. Hindi ito ang pagyukod ng isang abogado sa kanyang kliyente. Ito ang pagyukod ng isang anak sa isang inang muli niyang natagpuan. Ang pagyukod ng isang tapat na kawal sa kanyang reyna. Samantala, sa isang mamahaling restaurant sa BGC, ipinagdiriwang nina Nestor at Clarice ang isa na namang matagumpay na bentahan. See? I told you.
Everything is falling into place, sabi ni Nestor. Itinaas ang kanyang baso ng wine. Ngumiti si Clarice, ngunit may kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Habang abala si Nestor sa kanyang pagkain, pasimple niyang tiningnan ang notifikasyon sa kanyang telepono. Isang alerto mula sa kanilang credit card statement na nakasync sa kanyang cellphone. "Hon," sabi niya sa isang matamis ngunit mapanuring boses. "I saw a charge from a high-end jewelry store yesterday. Akala ko ba we are cutting back on unnecessary expenses for now?" Biglang natigilan si Nestor. That. It's a surprise for you." Ngunit sa isip ni Clarice, isang maliit na butil ng pagdududa ang naitanim. Kumpara sa kanya yon, bakit hindi niya ito nabanggit? At bakit may isa pang malaking cash withdrawal mula sa kanilang joint account nung nakaraang linggo na hindi niya maalalang pinag-usapan nila? Nagsisimula na siyang mag-isip. Sino ba talaga ang niloloko ni Nestor? Si Mira lang ba? O pati na rin siya? Ang pagbisita ni Leo ay parang isang patak ng ulan sa tigang na lupa. Nagbigay ito ng pag-asa, ngunit kasama rin nito ang paalala na ang oras ay tumatakbo at ang panganib ay mas malapit kaysa dati. Sa mga sumunod na linggo, si Leo ay naging anino ko sa Maynila. Gamit ang mga impormasyon mula sa mga buto ng santol, sinimulan niyang subaybayan ang bawat transaksyon, bawat pagbebenta, at bawat paglilipat ng pera na ginagawa ni Nestor. Nagpanggap siyang isang bagitong ahente ng real estate para makakuha ng kopya ng mga deed of sale. Kinaibigan niya ang isang security guard para makakuha ng access sa mga logbook ng bisita ng gusali. Bawat hakbang niya ay maingat. Bawat kilos ay nakalkula. Tulad ng itinuro ko sa kanya noon. Isang gabi, dumating siyang muli sa baryo. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya nag-iisa. Kasama niya si Aling Teresita. Ang kanyang mukha ay seryoso. Walang bahid ng pagiging tsismosa. "Beth," sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng paggalang na ngayon ko lang narinig mula sa kanya. "May kailangan kang malaman." Ipinaliwanag ni Leo ang sitwasyon. Nakakuha siya ng sapat na ebidensya para idiin si Nestor sa pandaraya. Ngunit para sa kasong attempted murder, kailangan nila ng isang bagay na mas matibay. Kailangan nila ang testimonya ng saksi. Kailangan nila si Kiko. Ngunit masyadong delikado para sa kanya dito, sabi ni Leo. Nalaman ko na nag-hire si Nestor ng mga private investigator para hanapin ang bata sa probinsya. Issue na lang ng panahon bago nila matunto ng lugar na to. Isang matalim na kirot ang tumusok sa aking puso. Ang pinakakinatatakutan ko. Kailangan nating ilayo si Kiko. Pagpapatuloy ni Leo. May inihanda akong ligtas na lugar para sa kanya. Isang bahay sa Baguio na pag-aari ng isang tiyahin ko. Walang sino man ang makakaisip na hanapin siya roon. Doon, hihintayin niya tayo. Tumingin ako kay Kiko na tahimik na nakikinig sa isang sulok. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-unawa na hindi nababagay sa kanyang edad. Alam kong ito ang tamang gawin. Ito ang tanging paraan. Ngunit ang pag-iisip na mawalay sa kanya, kahit pansamantala, ay parang pagtanggal sa isang bahagi ng aking kaluluwa. Ang aming pamamaalam ay naganap bago sumikat ang araw. Walang mga luha, tanging isang mabigat na katahimikan. Sa harap ng dampa, lumuhod ako para magpantay kami ni Kiko. "Makinig ka, Kiko," sabi ko, hinawakan ang kanyang magkabilang balikat. "Kailangan mong sumama kay Tito Leo. Magiging ligtas ka doon, pangako. Susunod ako, hindi magtatagal." Tumango siya, ngunit nakita ko ang panginginig ng kanyang mga labi. Kinuha ko mula sa aking bulsa ang kahon ng musika, na ngayon ay malinis na at makintab. "Dalhin mo to," sabi ko, "para hindi mo ako makalimutan." Umiling siya. "Hindi po kita makakalimutan, nanay."
Iyon ang unang pagkakataon na tinawag niya akong nanay. Ang salitang iyon ay tumagos sa lahat ng pader na itinayo ko sa paligid ng aking puso. Niyakap ko siya nang napakahigpit. Nilanghap ang amoy ng kanyang buhok. Sinasaulo ang pakiramdam ng kanyang maliliit na braso na nakapulupot sa aking leeg. Kapag nagkita tayo ulit, bulong ko, ikukwento ko sa iyo ang lahat tungkol sa kahon na yan. Pangako. Pinanood ko silang maglakad palayo sa dilim. Ang aking anak at ang aking tapat na kawal. Tanging si Aling Teresita ang nanatili sa aking tabi. Ang kanyang kamay ay marahang nakahawak sa aking balikat. Pagkaraan ng 1 linggo, dumating ang balita. Inanunsyo ni Nestor Castillo ang isang pambihirang pagpupulong ng mga stockholder. Ang agenda, ang pinal na pag-apruba sa pagbebenta ng Castillo Land Holdings sa isang foreign competitor. Ito na ang huling hakbang ng kanyang plano. Ang pagtatapos ng lahat ng pinaghirapan ko. Ang araw ng pagpupulong ay dumating. Ang engrandeng ballroom ng isang 5-star hotel ay puno ng mga taong nakasuot ng mamahaling damit. Ang hangin ay puno ng amoy ng pera at kasakiman. Si Nestor at Clarice ay nakatayo sa entablado. Ang kanilang mga ngiti ay maningning sa ilalim ng mga ilaw ng kamera. Mukha silang hari at reyna sa kanilang koronasyon. At sa pamamagitan nito, anunsyo ni Nestor, itinaas ang isang panulat na ginto. Opisyal ko nang sinisimulan ang bagong kabanata para sa kumpanyang ito. Ngunit bago pa man dumampi ang dulo ng kanyang panulat sa papel, isang malakas na tunog ang pumuno sa buong silid. Ang tunog ng dahan-dahang pagbukas ng malaking pinto sa likuran. Lahat ng mga mata ay napalingon doon. Ang mga bulungan ay biglang huminto. Ang oras ay tila bumagal. At mula sa liwanag ng pasilyo, isang anino ang nabuo. Isang anino na dahan-dahang naglakad papasok. Ang bawat hakbang ay may bigat. Ang bawat yabag ay may awtoridad. Ang anino ay nagkaanyo. Isang babae, nakasuot ng isang simpleng itim na bestida na may eleganteng hiwa. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng maayos at ang kanyang mukha ay kalmado ngunit may tigas ng bakal. Walang bahid ng pagiging si Beth, ang babaeng gusgusin mula sa probinsya. Ang bawat pulgada ng kanyang tindig ay sumisigaw ng kapangyarihan. Ako, naglakad ako sa gitnang pasilyo, ang tunog lamang ng aking mga takong sa marmol na sahig ang maririnig sa loob ng nakabibinging katahimikan. Dinaanan ko ang mga hilera ng mga mukhang gulat, mga bibig na nakanganga, mga matang hindi makapaniwala. Dire-diretso ang tingin ko sa entablado. Sa 2 taong ang mukha ay nag-iba ng kulay mula sa pagiging mapula sa tagumpay tungo sa pagiging putla sa takot. Paumanhin sa aking pagkahuli, sabi ko. Ang aking boses ay hindi malakas, ngunit ito'y tumagos sa bawat sulok ng silid. Pinutol ang tensyon na parang isang kutsilyo. Mukhang mayroon kayong pinagdiriwang. Si Nestor ang unang nakabawi ng ulirat. Mira? Panong? Ngumiti ako. Isang ngiting hindi umabot sa aking mga mata. Anong problema, Nestor? Para kang nakakita ng multo. Nasisiraan ka na ng bait. Sigaw ni Clarice. Ang kanyang boses ay matinis at puno ng gulat. Guards! Security! Palabasin niyo ang babaeng yan. Ngunit bago pa man makakilos ang mga security, isang boses ang umalingaw-ngaw mula sa sound system. I suggest everybody stays where they are. Si Leo Santillan nakatayo sa tabi ng technical booth, may hawak na mikropono. Sa isang hudyat niya, ang malaking screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita ng logo ng kumpanya ay biglang nag-iba ng imahe. Isang malabong video ang lumabas. Isang kuha mula sa security camera ng isang gasolinahan. Petsa. Ang araw na ako'y nawala. Isang itim na sasakyan, pamilyar ang plaka, ang huminto para magpakarga. Ang lalaking bumaba mula sa driver's seat kahit na malayo ay malinaw na makikilala.
Si Nestor, ang lokasyon ng gasolinahan, 10 kilometro lamang mula sa lugar kung saan niya ako itinapon. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. Isang kasinungalingan, sigaw ni Nestor. Ang pawis ay nagsisimulang mamuo sa kanyang noo. Edited yan! Frame up! Talaga ba? Sabi ni Leo. Ang kanyang boses ay kalmado. Kung gayon, marahil ay maipapaliwanag mo rin ito. Ang sumunod na lumabas sa screen ay mga kopya ng mga bank transfer, mga deed of sale na may pekeng pirma, lahat ay nagpapatunay sa iligal na pagbebenta ng mga ari-arian ng kumpanya at ang paglipat ng pera sa isang offshore account na nakapangalan kay Nestor Castillo. Si Clarice ay napatingin sa kanyang asawa, ang kanyang mga matay nanlilisik. Ang offshore account, doon napunta ang perang nawawala. At para sa ating huling ebidensya, pagpapatuloy ni Leo, mayroon tayong isang espesyal na panauhin. Ang pinto sa gilid ng entablado ay bumukas. Inalalayan ni Aling Teresita ang isang batang lalaki na may suot na malinis na polo shirt at pantalon. Si Kiko. Naglakad siya ng may kaba, ngunit may determinasyon. Tumayo siya sa gitna, humarap sa lahat, at ang kanyang maliit na daliri ay buong tapang na itinuro si Nestor. Siya po, sabi ni Kiko. Ang kanyang boses ay malinaw at hindi nanginginig. Siya po ang nagmamaneho ng itim na kotse. Nakita ko po siyang umalis bago ko po natagpuan si Nanay Mira sa loob ng hukay. Iyon na ang huling pako sa kabaong. Nawala na ang lahat ng kulay sa mukha ni Nestor. Ngunit si Clarice, sa kanyang takot at sa kanyang galit sa pagtataksil ng asawa, ay biglang sumigaw. Wala akong kasalanan dyan. Siya ang may plano ng lahat. Sinunod ko lang siya. Ang kanyang pag-amin ang naging hudyat. Ang mga unipormadong pulis na tahimik na nakapuwesto sa mga labasan ay nagsimulang maglakad papasok. Ang pagpupulong ng mga stockholder ay naging isang crime scene. Sa gitna ng kaguluhan, ng mga flash ng kamera, mula sa mga reporter na nakapasok, ng mga sigaw, ng pag-aaresto, isang bagay lang ang mahalaga sa akin. Binitawan ko ang lahat, nilagpasan ko ang mga pulis, at tumakbo ako papunta kay Kiko. Lumuhod ako at niyakap ko siya ng napakahigpit. Ang amoy ng takot at pawis ay bumalot sa kanya, ngunit naroon din ang tapang. Hindi ito ang yakap ng isang bilyonarya sa isang batang saksi. Ito ang yakap ng isang ina sa kanyang anak, na nagligtas sa kanya sa higit pa sa isang paraan. Habang kinakapkapan at pinupusasan si Nestor, ang kanyang mga mata ay naghahanap sa akin. Puno ito ng sukdulang galit. Hindi pa tayo tapos, Mira. Hindi pa tayo tapos. Sigaw niya habang kinakaladkad siya palabas. Ngunit hindi ko na siya pinansin. Ang aking mundo ay narito na, sa loob ng aking mga bisig. Tiningnan ko si Kiko, pinunasan ang kanyang mga luha na nagsisimula ng tumulo. Tapos na, anak. Bulong ko. Ang aking boses ay nag-uumapaw sa emosyon. Ligtas ka na. Ang katahimikan pagkatapos ng bagyo ay may kakaibang bigat. Ang aking mansyon, na dati simbolo ng aking tagumpay, ay tila naging isang malawak at malamig na kulungan. Ang bawat eleganteng kasangkapan ay parang isang multo mula sa nakaraang buhay. Si Kiko, sa kanyang mga bagong damit, ay nakaupo sa gilid ng isang napakalaking sofa na yari sa Italian leather. Ang kanyang mga paa ay hindi man lang sumasayad sa sahig na gawa sa marmol. Tila siya isang munting ibon na naligaw sa isang ginintuang hawla. Nakita ko ang pananabik sa kanyang mga mata. Pananabik para sa dampa, para sa ilog, para sa simpleng buhay na kanyang kinalakihan. Sa mga sumunod na araw, habang inaayos ni Leo ang mga gusot sa kumpanya at sa batas, sinubukan kong ibalik ang normalidad. Ngunit ano nga ba ang normal? Isang araw, dinalaw ko si Clarice sa kulungan. Nakita ko siya sa likod ng isang makapal na salamin. Suot ang isang kulay kahel na uniforme ng bilanggo,
Wala na ang kislap ng kanyang mga alahas, wala na ang yabang sa kanyang tindig. Nang makita niya ako, umiyak siya. Mga luhang puno ng pagsisisi o marahil ay pagkaawa sa sarili. Humingi siya ng tawad, paulit-ulit. Hindi ako nagsalita. Wala akong maramdamang galit. Wala ring awa. Tanging isang malawak na kawalan. Bago ako umalis, kinausap ko ang gwardiya. May ipinadalang abogado si attorney. Santilyan para sa kanya, sabi ko. Sabihin niyo sa kanya, lahat ng tao ay may karapatan sa isang patas na nandepensa. Hindi ko ito ginawa para sa kanya. Ginawa ko ito para sa sarili ko. Para isara ang isang kabanata na puno ng lason. Ang pagpapatawad ay hindi paabot kamay, ngunit ang pagpapakawala. Iyon ay kaya ko nang simulan. Pagbalik ko sa opisina, tinipon ko ang board of directors, ang mga parehong taong handa nang ibenta ang aking kumpanya. Ngunit ngayon, ang kanilang mga mata ay puno ng paggalang at takot. Ang Castillo Land Holdings ay hindi ibebenta. Anunsyo ko, ang aking boses ay matatag at may awtoridad. Sa halip, ito ay magbabago. Simula ngayon, 10% ng lahat ng ating kita ay ilalaan sa isang bagong proyekto, ang Pilar and Kiko Foundation. May mga bulungang maririnig. Ang pundasyong ito pagpapatuloy ko ay magtatayo ng mga paaralan, mga sentrong pangkalusugan at mga programang pangkabuhayan sa mga pinakamahihirap na komunidad sa bansa. Uumpisahan natin sa isang maliit na baryo sa Quezon. Ang aking desisyon ay pinal. Ang aking paghihiganti ay hindi ang pagpapakulong kay Nestor. Ang tunay kong paghihiganti ay ang gawing kabutihan ang lahat ng kasamaang idinulot niya. Nang hapong iyon, umuwi akong may dalang isang sobre. Inabutan ko ito kay Kiko. Sa loob nito ay ang mga opisyal na dokumento. Ano po ito, nanay? Tanong niya. Adoption papers, sagot ko. Simula ngayon, opisyal ka ng Kiko Alonzo Castillo, ang anak ko. Tumingin siya sa papel, pagkatapos ay sa akin. Ang kanyang mga mata ay unti-unting napuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, mga luha ng kaligayahan. At sa isang maliit at nanginginig na boses, ang tanong na matagal na niyang gustong itanong ay sa wakas ay lumabas. Talaga po? Pamilya na po talaga tayo? Tumango ako. Hindi na napigilan ang sarili kong mga luha. Oo, anak, pamilya na tayo. Makalipas ang ilang linggo, isinama ko si Kiko pabalik sa baryo. Ang dampa ay naroon pa rin, ngunit sa pagkakataong ito, hindi kami pinalayas. Binili ko ang lupa mula kay Mang Rumi sa isang halagang higit pa sa kanyang inaasahan. Tumayo kami sa mismong lugar kung saan dating nakatayo ang papag ni Nanay Pilar. Inilabas ko ang isang malaking papel na nakarolyo, ang blueprint ng isang maliit ngunit modernong gusali. Ito, sabi ko, habang ipinapakita sa kanya ang disenyo, ang magiging Nanay Pilar Community School at ikaw, anak, ang magiging unang estudyante. Tumingin si Kiko mula sa blueprint, sa dampa, at sa malawak na lupain sa paligid. Ang lugar ng kanyang kahirapan ay magiging lugar ng pag-asa para sa marami. Ang lugar ng aming kalungkutan ay magiging lugar ng aming bagong simula. Ang hangin ay sariwa, ang langit ay bughaw. Sa unang pagkakataon, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Hindi na ako si Mira Alonzo Castillo, ang bilyonarya. Ako si Nanay Mira. At sa wakas, nakauwi na ako. Ilang taon na ang lumipas. Ang hangin sa baryo ay hindi na nagdadala ng alikabok ng kahirapan, kundi ng tunog ng mga halakhak ng bata at ng pag-asa. Sa lugar kung saan dating nakatayo ang aming munting dampa, ngayon ay may isang magandang gusali na may nakasulat na Nanay Pilar Community School. Hindi na ako nakatira sa mansyon sa Maynila.
Ang aking tahanan ngayon ay isang simpleng bahay na bato na katabi lamang ng paaralan, kung saan natatanaw ko mula sa aking bintana ang mga batang naghahabulan sa palaruan. Isang hapon, habang nagbabasa ako sa beranda, isang sulat ang dumating. Galing ito sa isang parole officer. Sa loob nito ay isa pang sobre na may sulat kamay na pamilyar, ngunit ngayon ay mas maayos at mas payapa. Galing kay Clarice. Binuksan ko ito. Maikli lang ang nakasulat. Ikinuwento niya na nakalaya na siya at nagsisimula ng bagong buhay sa Mindanao, malayo sa lahat. Nagtatrabaho siya sa isang maliit na kainan. Hindi siya humihingi ng tawad. Alam niyang wala nang salitang sapat pa roon. Sa halip, nagpasalamat siya. Nagpasalamat siya sa ibinigay kong pangalawang pagkakataon. Sa dulo ng sulat, may isang linya. Sana balang araw, mapatawad ko rin ang sarili ko. Tiniklop ko ang sulat at inilagay sa isang kahon kasama ng iba pang mga alaala. Ang galit ay matagal nang wala. Ang sakit ay naghilom na. Ang naiwan na lamang ay isang pilat, isang paalala, hindi ng pagtataksil, kundi ng kakayahang magpakawala. Hindi ko siya kinalimutan, ngunit pinalaya ko na siya sa aking isipan. Dumating si Leo ng hapong iyon, tulad ng madalas niyang ginagawa. Hindi na bilang abogado, kundi bilang isang kaibigan, isang kapamilya. Nagdala siya ng balita mula sa Maynila. May nangyari sa Bilibid, Tita Mira. Sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso. Nagkaroon ng riot sa loob, isa sinestor sa mga nasawi. Natahimik ako. Hindi ako nakaramdam ng saya o ng anumang uri ng tagumpay. Tumingin ako sa labas, sa mga batang naglalaro ng habulan. Nakita ko si Kiko na ngayon ay isang matangkad na binatilyo, tinutulungan ng isang mas maliit na bata na tumayo matapos itong madapa. Ngumiti siya. Isang ngiting puno ng kabaitan na minana niya kay Nanay Pilar. Ang kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Hindi ito nagmula sa balita ng kamatayan ng aking kaaway. Matagal na pala itong nananahan sa akin, nasa bawat halakhak ni Kiko, sa bawat pasasalamat ng mga magulang na natulungan ng aming pundasyon, sa bawat paggising ko sa umaga sa isang buhay na may tunay na kahulugan. Kinagabihan, naglakad kami ni Kiko papunta sa maliit na sementeryo. Naglagay kami ng mga sariwang bulaklak sa puntod ni Nanay Pilar. Ang damo sa paligid nito ay laging malinis. Sinisigurado naming hindi ito mapapabayaan. Nanay Pilar, bulong ni Kiko habang hinahaplos ang pangalan na nakaukit sa krus. Top 2 po ako sa klase namin ngayon, sabi po ni Nanay Mira. Kung magpapatuloy daw po ako, pwede akong maging inhinyero balang araw para ako na po ang magpapatayo ng mas marami pang paaralan. Naupo ako sa tabi niya at isinandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat na ngayon ay mas matatag na kaysa sa akin. Dati, ang aking yaman ay sinusukat sa dami ng gusaling na itayo ko. Ngayon, sinusukat ito sa taas ng pangarap ng nag-iisa kong anak. Tumingala kami sa langit na puno ng bituin. Ang hangin ay malamig. Ngunit ang init sa aking puso ay sapat na. Nawalan ako ng isang pamilyang huwad na binuo ng dugo at obligasyon. Ngunit sa pagkawala niyon, natagpuan ko ang isang tunay na pamilyang binuo ng pagmamahal, sakripisyo at isang kahon ng musika na natagpuan sa putikan. At iyon, higit pa sa anumang kayamanan sa mundo, ang aking tunay na simula.